Bawat araw ko ay mo. Ba't may susi din eh? Ayan. So, hello. Ayan. Inanyayahan na po ang bawat isa, no? Na pumasok sa ating simbahan, sa ating pagsisimula. And batiin po natin yung ating mga katabi na magandang umaga. At Happy Mother's Day po sa mga nanay, sa mga mama, na nandito sa ating simbahan. Sige po, sa ating pagsisimula, inaanayahan ko bawat isa na tayo po ay tumayo as a sign of respect, no? Sa pagbabasa natin sa salita ng Panginoon. And samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo, chapter 5. Basahin natin yung verse 3 hanggang verse 12. At basahin po natin ito ng may pagpapalit-palitan. Basahin ko yung verse 3. And sa inyo po ang verse 4, akin yung verse 5, at sa huling verse po, sabay-sabay po natin basahin. Sige po, Mateo chapter 5, verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 5. Pinagpala ang mapagpakumbaba, sapagkat mamahalin nila ang daigdig. Mamanahin nila ang daigdig. Verse 7, pinagpala ang mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang musigal sa kapira sapagkat sila ang anak. Verse 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sabay-sabay po tayo sa verse 12. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong ilusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sapagkat alam namin na patuloy niyong hinahayag, Panginoon, ng inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makarinig muli ng salita niyo na nagbibigay kalakasan sa amin upang magpatuloy sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo yung maihiyag yung aming mga papuri, pagsamba sa pamamagitan ng mga awitin, nang sa gayon patuloy po kayong mahayag sa buhay namin at patuloy, Panginoon, ang parangalan. Kaya dalangin po namin sa umaga na ito na patuloy ko pong maitaas sa aming kalagitnaan at maranasan, Panginoon, na bawat isa ko yung presensya. Muli, patuloy ko po namin inaanyayahan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good morning po. Good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating Mission Church. And as we praise and worship this morning, mala tayong umikot, kumanta, sambahin ng Panginoon. Kamustahin po natin bawat isa. Come let's sing. Malapit po tayong umikot, kabahay ng bawat isa.
And habang kinakanta to, it's time. Kamusta ka na? Ako'y naganda, maligaya kita. Ako'y nasasin na ikaw ang makasama nila. Okay, kita maganda sa pagkakapit. Ang nagkaalisa kami sama-sama nila. Okay, kita maganda sa pagkakapit. Ang nagkaalisa kami sama-sama nila. Kaya ipakita ako'y nasasin na ikaw ay makasama kita. Kaya dapat sa pagkakapit ang nagkakaisa kahit sama-sama kita. Kaya dapat sa pagkakapit ang nagkakaisa kahit sama-sama as we continue to praise and worship the Lord, malalim pumalakpak sa gawang pangalan sa umagang ito. Sabihin natin, declare natin yung kalakasan natin ng gagaling sa Panginoon. To let's sing! Kaya ko
praise your name, worship your name, Lord God. So, bagong ito, and as we continue to praise, worship the Lord, marami tayong pangangailangan sa buhay. Marami kakulangan na dapat feel. Well, yung Lord siya nagpuno lahat, Lord. As we worship this morning, hayaan natin yung bubog, yung bibig natin na purihin siya. Hayaan natin yung salita, yung awit, sa makakanta natin, siya yung mag-lead sa atin. Huwag natin hayaan sarili natin na mag-stay lang sa church, makinig ng music, makinig ng preach. Huwag natin hayaan sarili natin na hindi makapuno sa Panginoon. Huwag natin hayaan sarili natin na hindi lumapit sa pagsansya niya. And as we worship this morning, ilapit mo yung boss mo sa Panginoon. Ilapit mo yung prayer mo sa Panginoon sa baba. Sa aking kailangan, sa aking karanasan, higit sa aking isipin, kaya mong luwis. Sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Malabang sa piling mo. Mahirap sa'yo, mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Minsan po, church, hintay natin. Higit sa kailangan, higit sa karanasan, higit pa sa lahat ng sinasabi sa Panginoon. Higit pa sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit pa sa aking isipin, higit sa aking isipin, ay kaya mo gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, kaya mo gawin. Sabi lang sabihin, bawat araw ko, hawak mo, di magkakapag sabihin mo. Minsan masabihin sa Panginoon, sa bawat araw ko, hawak mo, di magkakapag sabihin mo. Walang mahirap sa'yo, walang
Pagkakataon namin kulang pa yung awitin nito. Ang sambahin ko rin kakalain ng Panginoon. Dear Lord, let's continue to worship you. Hindi po sa puso namin, Panginoon. Ito yung mag-usap sa amin, o na namin inaawit at ibigay. Yes, Jesus. Dakilaan ko, kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita, upang inaya, kakulinan mo. Isang pawitin natin. Hindi ko man lahat ng akusap, di kaya ilalang. Dakilaan ko, kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita, upang inaya ang kakulinan mo. Sabihin mo, kagulan, wala nang hindi sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, nakakatulad sa man, lahat ng aksam, di kaya inalaw na. Dakilaan mo, kulang ang lahat ng kulang, kulang
wala upang ikapitan mo. Wala kang higit sa'yo. Wala kang papantay sa'yo. Ikaw Diyos, ikaw Panginoon, ikaw lang kailanman. Wala kang ikaw ang Diyos ng Panginoon, Panginoon at kailanman sa habang panahon. Laban sa pumigil natin. Wala nang higit sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos kung pangman, Panginoon at kailanman sa habang panahon. Sa habang panahon, sa habang panahon, habang worship you, Lord. Panginoon, tunay ka ng dakila sa lahat ng Diyos. Salamat sa biyaya na ibinigay niyo sa amin, God. Salamat sa kabutihan na ibinigay niyo sa amin, Lord. Sa privilege na pinabigay sa amin, salamat, Panginoon. Kung narapang kami upang sambahin, nakalayan pangalan ng Panginoon. And Lord, as we continue to serve you, worship you, Panginoon, lahat ng pagpurit pa sa salamat, ibinibigay namin sa isa lamang, kayo muling dakilain, sabi-sabi namin purihin, Panginoon. Masabi tayo ng Amen, Amen, Amen. Purihin mo naman, Panginoon. Kaya parang ako tayo maupo. Good morning. Ay, coach. Nasuot mo na? Wala pa. Saan ba yun? Coach. Pandikit ng coach. Sa loob yung... Suot mo. Suot mo. Hindi malaglag, coach. Okay na, coach. Okay na. Pero hindi sa Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday. Yan, lumipas na naman ang isang napakabilis na linggo. Yan, salamat sa Panginoon sa mga celebrations natin this week, lalo ngayong Sunday dahil ating sineselebrate yung buhay ng ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nandito at sa mga gustong maging nanay sa future. Pag-isipan niyong mabuti ang mga desisyon na inyong gagawin. Pero walang walang katulad yan kasi sabi nga sa post ng Nations Church kanina, walang pahinga talaga, walang retirement ang pagiging nanay. So hindi mo pwedeng piliin kung kailan ka lang magiging nanay. Kaya sa lahat po ng mga nanay na nandito, sa mga nanay na nanonood po sa atin sa live o makakapanood nito,
as a recorded service. Yan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yan. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Sa atin, kasama ako. And Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Sa pagpapatuloy ng series natin sa araw na ito, tayo po ay magpapatuloy sa Genesis chapter 31. Kaya kung dala niyo po ang inyong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa chapter 31 ng Aklat ng Genesis. As we go through this chapter, yan nakaraang week na kita natin paano ba tayo mag-respond sa injustices or pagkakaroon ng mga unfair situation sa ating mga buhay. So we've learned about the nature of God na sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan, He is still sovereign. He can still work into our favor. And siya yung Diyos na nakakaalam at may control ng lahat at magpa-prosper sa atin sa kabila ng mga bagay na ito. Now sa pagpapatuloy po natin sa Genesis 31, yan, babasahin po natin yung buong chapter, no? Isang napakahabang chapter po ito sapagkat meron po itong 55 na verses. At magbabasa po ako mula sa ang Biblia or ang Bible. Ito po ay Taglish version, yung tinatawag natin na Pinoy version. Very adaptive, lalo sa mga Gen Z. Okay? At syempre sa mga millennial, nakaka-relate pa rin tayo sa mga ito, no? So chapter 31 ng Genesis, kaya basahin po natin, sundan niyo po ako sa mga Biblia po ninyo. But you can just also listen as I read this chapter. Nabalitaan ni Jacob na sinasabi ng mga anak ni Laban, kinuha na ni Jacob lahat ng pag-aari ng tatay natin. Lahat ng yaman niya galing kay tatay. Napansin din niya sa iba na ang trato ni Laban sa kanya, napansin din niya na nag-iba ang trato ni Laban sa kanya kumpara sa dati. Tapos sinabi ni Lord sa kanya, umuwi ka sa bayan ng tatay mo at ng mga kamag-anak mo, sasamahan kita. So nagkakaroon na po talaga ng malaking conflict, no, sa pagitan ni Laban, yan, kasama yung kanyang mga anak at ni Jacob. So nagpasabi si Jacob kina Rachel at Leah, napuntahan siya sa bukid kung saan siya nag-alaga o nag-aalaga ng mga hayop. Sabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang trato ng tatay ninyo sa akin. Di na gaya ng dati. Pero hindi naman ako iniiwan ng Diyos ng tatay ko. Alam niyong binigay ko ang lahat ng lakas ko sa pagtatrabaho para sa tatay niyo. Kaso dinaya niya ako. 10 beses na niyang pinapalitan yung sweldo ko, pero hindi hinayaan ng Diyos na malamangan niya ako. Pag sinasabi ni Laban na ibabayad niya sa akin yung mga kambing na batik-batik ang kulay, ang nangyayari, lahat ng pinapanganak na kambing may batik-batik. Pag sinabi naman niyang yung mga kambing na stripes ang pambayad niya, lahat ng baby na kambing pinapanganak na may stripes. Kinuha ng Diyos ang mga alagang hayop ng tatay niyo at ibinigay yon sa akin. Nung time na nagbi-breed yung mga hayop, na naginip ako, yung mga lalaking kambing daw, puro may mga stripes, spots at batik-batik. Tapos doon sa panaginip ko, tinawag ako ng angel ng Diyos. Sabi niya, Jacob, sumagot ako, ano po yun? Sabi ng angel, tignan mo lahat ng lalaking kambing ngayon. Puro may mga stripes, spots at batik-batik. Nangyayari ito ngayon kasi nakita ko ang ginagawa ni Laban sa iyo. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel kung saan mo dinidicate at binuhusan ng olive oil yung isang bato para maging marker nung nangyari at nangako ka sa akin doon. Ngayon, mag-ready ka at umuwi ka na sa lugar kung saan ka pinanganak. So, nireview po ni Jacob na kung ano yung pangungusap sa kanya ng Diyos bago siya gumawa ng decision, as we have talked about last time, kung paano siya binigyan ng favor ng Panginoon. 14, sinagot siya ni Rachel at Leah, wala na kaming mamanahin kay tatay. Parang taga-ibang lugar ang trato niya sa amin. Binenta niya kami, tapos ngayon, nagastos na niya lahat ng perang binayad para sa amin. Lahat ng kayamanan na kinuha ng Diyos kay tatay, sa amin yon at sa mga anak namin. So ngayon, gawin mo ang sinabi ng Diyos sa iyo. Nagready na si Jacob at sinakay niya sa camel ang mga anak at mga asawa niya. Dinala niya lahat ng mga alaga niyang hayop at lahat ng yaman na naipon niya sa Mesopotamia at pumunta siya sa Kanaan, sa lugar ng tatay niyang si Isaac. Umalis noon si Laban para gupitan ang mga tupa niya. At habang wala siya, ninakaw ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan niya. Naisahan ni Jacob si Laban na isang Aramean kasi hindi niya pinaalam na aalis na siya. Tumakas siya dala ang lahat ng pag-aari niya
tumawid siya sa ilog ng Euphrates at pumunta sa mabundok na bayan ng Gilead. After 3 days, may nagsabi kay Laban na umalis na si Jacob. So nagsama siya ng mga kamag-anak niya at sinundan nila si Jacob for 7 days. Naabutan nila si Jacob sa mabundok na bayan ng Gilead. Pero nung gabing yun, kinausap ng Diyos si Laban sa panaginip. Sabi niya, mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Huwag mo siyang babantaan. Nagtayo si Jacob ng kampo niya sa bundok, si Laban naman at ang mga kamag-anak niya nagkampo sa mabundok na bayan ng Gilead. Sabi ni Laban kay Jacob, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako niloko? Di ba? Siya pa ang biktima. Tinangay mo ngayon, tinangay mo ang mga anak ko na parang mga bihag sila sa gera. Bakit mo ako tinakasan? Niloko mo ako. Hindi mo sinabi na aalis ka. E di sana, nagpadispedida ako, may kantahan pa, tapos may tutugtog ng tamborin at lyre. Hindi mo man lang ako pinahalik sa mga anak at apo ko para magpaalam sa kanila. Grabe ka, hindi ka nag-iisip. Kayang-kaya kitang gawa ng masama, pero kagabi, kinausap ako ng Diyos ng tatay mo. Sabi niya, mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Huwag mo siyang pagbabantaan. Okay, alam kong umalis ka kasi gusto mo na talagang umuwi sa bahay ng tatay mo, pero bakit mo ninakaw yung mga Diyos ko? Sumagot si Jacob, natakot ako. Baka kasi pwersahan niyong kunin sa akin yung mga anak ninyo. Pero sige, kung kanino nyo nakita yung mga Diyos ninyo, dapat siyang mamatay. Witness ang mga kamag-anak natin. Ituro nyo kung alin dyan, kung alin dyan ang iyo, tapos kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na kinuha ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan ni Laban. So pumasok si Laban sa tent ni Jacob para hanapin ang mga yon. Sunod naman sa tent ni Leah, tapos sa tent ng dalawang katulong, pero hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosan niya. Tapos pumasok siya sa tent ni Rachel. Kaso natago na ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan sa pansapin sa likod ng camel at inupuan niya yun. Naghanap si Laban sa buong tent pero hindi niya yon nakita. Sabi ni Rachel sa tatay niya, Tay, sorry, huwag kang magalit kung di ako makatayo, meron kasi ako ngayon. Naghanap pa rin si Laban pero hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosan niya. Nagalit na si Jacob at tinaasan niya ng boses si Laban. Ano bang mali ko? May kasalanan ba ako kaya gustong-gusto niyo akong hulihin? Nahalungkat niyo na lahat ng gamit ko. May nakita ba kayong inyo dyan? Kung meron, ilabas ninyo dito sa harap ng mga kamag-anak natin na kasama ninyo at kasama ko. Tapos sila na ang magsabi kung sino sa atin ang tama. Sa 20 years na kasama niyo ako, never namatayan ng anak yung mga tupa at kambing mo at hindi ako kumain ng lalaking tupa galing sa mga alaga mo. Pag may tupa kang napatay ng mabangis na hayop, hindi ko na yun dinadala sa'yo. Ako na po ang umaako at pagkamatay nun. Pag may mga tupang nanakaw kahit umaga pa yan o gabi, pinapapalitan ninyo yon sa akin. Ganun ang sitwasyon ko noon. Halos masunog ako sa init ng araw. Tapos giniginaw naman ako sa gabi, hindi ako nakakatulog. 20 years akong nasa poder ninyo, nagtrabaho ako ng 14 years para sa 2 mong anak na babae. 6 years para sa mga alaga mong hayop. Pero grabe, 10 beses mong pinalitan ng pabago-bago yung sweldo ko. Kung hindi po ako sinamahan ng Diyos ng mga ninuno ko, ang Diyos ni Abraham at ang sinasamba ni Isaac, siguradong pinaalis ninyo na lang ako na walang dala. Pero nakita ng Diyos yung paghihirap at pagtatrabaho ko at kagabi nga pinagsabihan na niya kayo. Sinagot ni Laban si Jacob, anak ko ang mga babaeng ito at yung mga anak nila ay akin din. Pati ang mga hayop, akin. Actually, lahat ng nakikita mo, akin yan. Pero ngayon, wala na akong magagawa para sa mga anak at apo ko. Sige, gumawa tayo ng kasunduan para maalala natin ang usapan na ito. So, kumuha si Jacob ng bato at tinayo niya yon para maging alaala ng mga nangyari. Pinakuha niya ng mga bato ang mga tauhan at pinagpatong-patong nila yon. Tapos kumain sila sa tabi ng mga bato. Tinawag yun ni Laban na Jegar Shahaduta. Si Jacob naman tinawag yun na Galid. Sinabi ni Laban, ang mga batong ito ang magpapaalala ng kasunduan nating dalawa. Kaya tinawag na Galid ang lugar na yon. Sabi pa ni Laban, bantayan sana tayo ni Lord habang magkalayo tayo sa isa't isa. Kaya tinawag din yung Mispa. Nagsalita pa si Laban, pag minaltrato mo ang mga anak ko o nag-asawa ka ng iba, kahit hindi ko yan malaman, tandaan mo, nakikita tayo ng Diyos. Tignan mo itong mga batong pinagpatong-patong at itong mga batong tinayo ko bilang alaala.
reminder sa atin ang mga batong ito. Hindi ako lalampas sa mga batong ito para gawan ka ng masama at ganun ka rin dapat sa akin. Ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Nahor, siya ang magja-judge sa ating dalawa. At nanumpa si Jacob sa pangalan ng Diyos na sinasamba ng tatay niyang si Isaac. Tapos pumatay si Jacob ng hayop at inoffer niya yon sa bundok. Inoffer niya yon doon sa bundok. Tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain at doon sila nagpalipas ng gabi. Maaga pa kinabukasan, bumangon na si Laban. Kinis niya ang mga apo at mga anak niya at binless sila. Tapos umalis na siya at umuwi. Haba, no? Intindihan natin? Now, from the decision to escape from Laban, dahil sa oppression na nararanasan ni Jacob for 20 years, he decided to move forward at umalis na. Sumama sa kanya yung mga anak ni Laban. Kasi syempre, they have the right dahil napagserbisyuhan na sila for the entire 14 years in total. So karapatan nila yun mag-decide para sa sarili nila. Yun nga lang, nagdala si Rachel ng Diyos-Diyosan galing doon sa sambahayan ni Laban. So yun yung pinaka-reason kung bakit sila tinugis ni Laban. So we'll be learning about the historical context of this chapter later on. But eventually, naabutan ni Laban si Jacob sa bulubundukin ng Gilead at doon sila nagkaroon ng confrontation. And at the end, nagkaroon sila ng kasunduan na hanggang dito na lang yung relasyon natin. Hindi ako lalampas dito, hindi ka lalampas dito. And eventually, they move forward from each other. Amen po? So tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita, sa napakahalagang bahaging ito ng kwento sa buhay ni Jacob at kung paano po kami, Panginoon, magkakaroon ng kakayahan na i-reflect ito sa panahon namin ngayon at may isa pamuhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw yung Diyos na nakakakita ng aming mga pinagdadaanan hanggang sa panahon ngayon. Kaya niloob mo na maisulat ang bahaging ito ng kwento ni Jacob para sa mga bagay na kailangan namin matutunan ngayon. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And so title ng message po natin ngayon is When It Is Time to Move Forward. Yan, pakisabi sa katabi, mag-move on ka na. Maraming mga bagay, nagbasa nga ako kagabi actually ng ano yung mga top things na sinusubukan matakasan ng mga tao sa kanilang buhay. Okay? So number 1, sinasabi doon na gusto nilang makapag-move forward mula sa failed relationship. Ng isang relasyon na hindi umabot sa kung anong expectation. So pangalawa, gusto nilang makapag-move forward sa mga trabaho or mga career na hindi naging successful. Then pangatlo sa survey, gusto nilang makapag-move forward doon sa mga, sabihin natin, family, past relationships na naging traumatic para sa kanila. So trauma. So yun yung top 3 na gustong maging reason na mag-move forward ng mga tao. Sa case ni Jacob, yung experience ng pagtatrabaho kay Laban sa loob ng 20 years was traumatic. Tama po ba? Nakita ninyo yung pagsasabi niya ng saloobin niya? Kung titignan po natin sa Hammurabi Law, yun po yung kautusan na sinusunod nila noong una bago pa dumating yung Old Testament commandments. That is an ancient commandment na alam ng lahat ng mga nagmamay-ari ng hayop. Dapat fair ang treatment ng may-ari ng hayop doon sa tagapag-alaga. Pero yung ang nangyari kay Jacob, ilang beses pinalitan yung sweldo niya? 10 beses. Hindi lang yung pagpapalit, pagbababa yun, or pagpapalit ng sweldo in favor doon sa may-ari. Sinasabi palagi ni Laban sa kanya, sa season na to, lahat ng mga ipapanganak na hayop na batik-batik, yun yung sayo. Kasi sa understanding ni Laban, walang batik-batik na ipapanganak na hayop sa season na yun. But eventually, God knows, kaya ang naipapanganak yung may batik-batik. And then, papalitan na naman ni Laban, sabi niya, okay, sa panahon na ito, walang ipapanganak na mga may spot. Okay, so, anong nangyari? Yung pinanganak naman yung mga may spot. So, every injustice gustong gawin ni Laban against Jacob, but the favor continues to be on Jacob. Kaya nga sabi sa dulong chapter ng 30, nabasa natin last week, di ba? Pinagpala ng Diyos si Jacob sa kanyang mga kinabubuhay. Sabi pa sa Hammurabi Law, kapag namatayan ng hayop, yung flock, no? Wala dapat pananagutan yung nag-aalaga kasi dahil yun sa mabangis na hayop or let's say for example dahil sa sakit. Pero ang ginagawa sa kanya ni Laban, pinapapalitan. Tama? Okay? Hindi siya pinapatulog. Wala siyang tamang shelter as he takes care of the flock.
So kung titignan natin dito, naglabas ng sama ng loob si Jacob for the entire 20 years of his oppression. So meron siyang trauma. Amen? Okay, naranasan din niya yung failed relationship. His relationship with Laban is supposed to be a relationship between a father-in-law and a son-in-law. Pero ang naging trato sa kanya, tinrato siya bilang isang alipin. Tama po ba? So it is supposed to be a wonderful job. Isang bagay na dapat ikakasaya ni Jacob. Pero naging traumatic para sa kanya yung sitwasyon. So babalikan natin yung top 3 reasons kung bakit gusto mag-move forward ng mga tao. Lahat pala yun naranasan na ni Jacob noon pa. Sa panahon po natin ngayon. Alam ko lahat tayo may mga bagay na somehow naaapektuhan ng nakaraan. Tama po ba? Or maaaring sa sitwasyon mo ngayon, may bagay ka na gusto mo nang alisan, may bagay na gusto mo nang mag-move forward, may bagay na gusto mo na sanang makalaya because it serves as a bandage on your part. When we talk about moving forward, it does not just pertain to things or places. No, it could be situations, it could be heartaches or pains na gusto na nating mag-move on. But most of the time, what happens is that we fail to move forward. And the question is, bakit kaya? At para makapag-move forward tayo sa mga sitwasyon or mga bagay o lugar na gusto sana nating pagkalayaan ngayon, ano naman yung mga bagay na dapat po nating malaman? Are you ready, church? So marami po tayong matutunan sa bahaging ito ng story ni Jacob. So here's the central idea, basahin po natin. Okay? So setting yourself free from the bondage of the past. No? May mga nai-encounter kami na may mga mental health concerns na yung trauma nila lumalabas sa panaginip. Lumalabas sa actions nila. Alam nyo ba yung mga tinatawag na specific phobias? Takot sa matataas, takot sa gagamba, takot sa closed space. Lahat ng yun are significant experiences na may kinalaman sa traumatic past. Okay? And most of the behaviors that we have right now are products of our past which are nabaon po sa ating subconscious mind. Lahat po na yung motivations, behavior, interest mo, how you respond to problems, how you respond to crisis, lahat ng yan ay produkto ng ating nakalipas. Baka may mga pagkakataon na yung past na yon is so significant that it affects who you are today at nahihirapan kang mag-move forward. So sasagutin natin kaya ano yung kailangan. Or another thing, kung wala ka namang ganung past pero meron kang present situation na gusto mo nang makalaya, paano ka kaya makakalaya? Kasi it's really frustrating, masakit, di ba? Kagaya ng naranasan ni Jacob. 20 years of bad experience with Laban as an employee. So, hindi po biro yun. Amen? So, central idea, it will come to a time that we need to move forward from the past that seems to keep us in bondage. Tamang hirap lumaya. So, in this kind of situations, what are the things that we need to do to make sure that we are moving forward based on God's will? Paano mo masisiguro na naaayon sa kalooban ng Panginoon yung pag-move forward mo? Sa sitwasyon ni Jacob, he waited for how many years? 20. Siguro sa unang 7 taon pa lang, he's supposed to marry Rachel. Tama? Ang usapan, pagdating niya sa lugar ni Laban, is going to work as a shepherd, is gonna attend yung flocks, para pagkatapos ng 7 taon, mawiwin niya na si Rachel because that's their custom. Culture nila yon. Pagtatrabahuhan ko, lahat ng pag-aari mo Laban sa loob ng 7 taon para mapakasal sa akin yung anak mo. Pagkatapos ng 7 taon, anong nangyari? Sabi ni Laban, Jacob, yung unang 7 taon na pinagsilbihan mo, para pa lang sa panganay yon, kay Leah. Hindi naman gusto ni Jacob si Leah. It's heartbreaking. So you need to serve another 7 years. Okay, granted, sige. Mahal ko eh. Okay? He suffered. Okay, another 7 years. And then pagkalipas ng another 7 years, total of 14 years, here comes Jacob. Sabi niya kay Laban, okay, tay, okay, kasi syempre, father-in-law, baka pwede na akong umalis kasi napagtrabahuhan ko na yung additional na 7 years para naman po kay Rachel. Ano sabi ni Laban kung matatandaan natin sa chapter 30? Wag muna. Magkano ba yung sweldo na kailangan mo? Dito ka muna.
Kasi pinagpapala talaga lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala ko sa iyo kasi binibless ka ng Diyos mo. Then sabi ni Jacob, sige, just to be a favor para sa household mo, gagawin ko. Okay? And then throughout that another 6 years, total of 20 years, grabe yung suffering ni Jacob. Ikaw, tanong ko sa iyo, gaano ka nakatagal nagsasuffer? Gaano ka nakatagal sa sitwasyon mo ngayon na hinahabol ka pa rin or the past is still hunting you? Okay? So it's like a bandage na ang hirap i-let go, ang hirap mag-let go. So ano yung mga bagay na dapat po natin gawin? Una, God's timing and calling. Hindi umalis si Jacob kay Laban out of frustration. Naranasan nyo na ba mag-resign sa trabaho kasi disappointed ka sa boss mo, frustrated ka sa situation? It's easy to respond to our emotional struggles para maging dahilan yon sa decision na mag-move forward. Tama? Madaling umalis sa isang lugar kung nagagalit ka. Madaling maglaya sa bahay kung feeling mo pinagkakaisahan ka. Out of frustration, it's easy to decide moving forward. Tama po? Pero hindi yun yung ginawa ni Jacob. Even though it's hard, kahit sobrang sakit or injustice yung kanyang pinagdadaanan, he did not go back to his father, to his household, out of frustration. Inantay niya yung conviction or calling that comes from the Lord. So anong idea po natin dito? Okay? We move forward because of the conviction that comes from the Lord. Hindi tayo magdi-decide na umalis sa sitwasyon dahil lang tayo ay merong emotional battles. Dahil lang tayo ay frustrated. Dahil lang tayo ay disappointed. We move forward from the things that keep us bandaged, not because of frustration, but because God is calling us. Same with what Jacob does. Yes, nandoon yung banta that comes from yung mga lalaking anak ni Laban, pero matagal na siyang pinagbabantaan. Tama? Nandoon yung takot na baka anytime agawin ni Laban yung kanyang mga asawa. Yes, pero those are not the reasons why he decided to go back to his country. Anong naging reason niya? Tinawag na siya ng Diyos. Kung titignan natin yung sitwasyon, babalikan natin sa chapter 30, mas mayaman na si Jacob kay Laban. Tama po ba? Ubus na ang yaman ni Laban. Kayang-kayang bilihin ni Jacob yung properties at ari-arian ni Laban dahil sobrang dami na ng kanyang pag-aari. But he did not do that. Instead, he listened to God. Sabi ng Diyos, umalis ka na dyan. It's time for you to go back to your father's household. And that's the reason kung bakit siya nag-move on. Is that an amen, church? Most of the time in our lives, we just move forward because we are angry, because we are frustrated, because we are disappointed with what's happening. Pero hindi pa pala yun yung season, sabi ng Panginoon. We listen more to what we feel more than what the Lord is telling us. When was the last time that you thought about leaving? Last year? No? When was the last time that you thought about getting away from that situation na napakahirap alisan? Kahapon, kanina, last week, last year? But why are you still staying? Kasi alam mo na hindi pa yan yung season according to God's call. Amen, church? Amen? Na kahit pakiramdam mo ang unfair, kahit pakiramdam mo hindi na tama itong mga nangyayari, I will still stay kasi hindi ako pinapaalis ng Diyos. Walang conviction eh. Amen? The circumstances favored Jacob when he was about to leave Laban. Malaya na yung dalawang anak ni Laban, si Leah at si Rachel. They can decide from themselves. Pero grabe si Laban, no? Pabiktim pa siya, sinabi niya pa kay Jacob, mga anak ko yan.
were in fact napagtrabahuhan na po sila ni Jacob. Yung mga apo na yan, yung mga anak mo sa mga anak ko, akin yan. Oh. Lahat ng binabanggit ni Laban during their confrontation are out of their law. Hindi yun yung bagay na dapat sinusunod nila during their custom by that time. That's the ancient Near Eastern laws. Yun yung sinunod ni Jacob. So pinag-aralan ko kasi, sa understanding ko, at 2026, ngayon sa taon na to, may point naman si Laban. May point si Laban. Bakit hindi nagpaalam si Jacob? Well, according to the law, kahit hindi magpaalam yung servant, justifiable lahat ng actions ni Jacob. And Laban, pumunta kay Jacob, hinabol niya, naabutan niya sa loob ng 7 araw, sinusumbat sa kanya lahat ng mga bagay na yun, then, siya yung nagpapabiktim. Pero kung titignan po natin yung customs at the ancient Near Eastern times, according to Hammurabi law, walang pananagutan si Jacob kay Laban. Kung tutuusin, si Laban yung madaming dapat pangbayaran kay Jacob. Pero anong ginawa ni Jacob? He did not impose his right. Hindi niya pinaglaban kay Laban. Yung dapat niyang ilaban sana. Nung ginawa niya, he just listened to the word of God. Mag-move on ka. Huwag mong hahayaan na matrap yung sarili mo dyan. Mag-move on ka. Kasi hindi ka makakapokus sa mga bagong ipapagawa ko sa'yo. If you will keep on allowing yourself to be bandaged in that situation. Amen, church? Nangungusap ba sa atin yung banal na spirito? Amen? So we need to wait for God's call and God's timing in order for us to move forward. So sa sitwasyon mo ngayon, baka merong past. May bagay sa past na parang humihila pa rin sa'yo pabalik. Baka naman kasi hindi pa season, hindi pa panahon. Baka wala pang conviction that comes from the Lord. Baka naman you decided to get away kasi nga frustrated ka lang. Kasi nga hindi lang maganda yung nakita mo. Satan, amen, church. Okay? The Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers. It's conviction more than frustration. So ano yung mga bagay na dapat po nating i-apply? Number 1, trust God's timing even when it is uncomfortable. Gusto mo nang lumaya? Umalis sa trabaho? Maglayas ng bahay niyo? Gusto mo nang mag-asawa? Hindi ko alam yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Okay? But the Lord will keep you there. But the Lord will continue to ask you to stay there. Kung gusto niya man na umalis ka dyan, there should be the timing of the Lord. You need to trust Him. Amen? Baka gusto ng Lord na lumipat, gusto mo na lumipat ng course? Kasi napoprostrate ka sa sobrang hirap? Well, until the Lord calls you to go out of there, huwag kang aalis. Amen. Okay? So, we need to trust God's timing even if it's uncomfortable. Pangalawa, we need to avoid impulsive decisions driven by emotions. Okay? Madaling gumawa ng desisyon kung tayo ay napapangunahan ng emosyon. That's always my weakness, church. Even though I'm functioning as your pastor, kapag minsan napapangunahan ako ng emotion ko, parang ang bilis mag-decide. Ganito na lang. But Jacob was not like that. He did not allow his emotions to take over. Instead, he waited for the Lord's timing. Amen po? Amen, church? Sana pala yung mga tao? Go back here. Still not season. Kung anong ginagawa niyo dyan. Need to be here. Amen, church? Okay. Wait for God's clear call before making the decision. And lastly, we need to see how God aligns things for our journey. Kailangan natin makita kung paano ina-align ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa ating pagbabiyahe. It's going to be hard for Jacob to go back to his household na wala siyang sasakyan. Nung time na pinaalis na siya ng Diyos, mamili ka sa sangkatutak na camel na nandyan. Amen?
During the first 7 years, when he was so frustrated, no? Hindi siya umalis. Kasi nung umalis siya nung time na yon, he will not be able to win the love of his life. Wala sanang Rachel. Tama po? Kung nag-stick lang siya doon, Leah, sige, okay na. Go na to, hirapan na kasi ako eh. Leah na lang. Do you think he's going to live his life na punong-puno siya ng kasiyahan samantalang yung kasama niya is yung babae na hindi naman talaga niya mahal? Okay, so do not get Jacob wrong. It's part of their custom. Okay, sa panahon natin ngayon talaga, and it's moral law, you need to stick with one wife. Pero sa panahon pa nila noon, no, before the 10 Commandments came, it was allowed. That's part of their customs noon. So dalawa ang asawa ni Jacob. Tapos meron pa siyang anak sa alipin ng dalawang asawa niya for a total of 12 sons and 1 daughter. But by the way, during this time na siya ay tumakas kay Laban, meron pa lang siyang 11 son. Hindi pa pinapanganak si si Benjamin. Okay? Wala pa si Benjamin during that time. But here's the point. No? Walang naging unfair treatment si Jacob kay Laban. He moved away from the situation and decided to move on, not because he is frustrated, but because God called him. Uulitin ko, madaling umalis sa sitwasyon kapag nasasaktan ka, nahihirapan ka, nagtatampo ka, nagagalit ka, nakakakita ka ng hindi magaganda, break na tayo! Ganon. Ayoko na sa'yo. Ang hirap-hirap mong kasama, ganyan ka pala. But just like Jacob, let's wait. Let us be patient on God's timing and move forward out of conviction and not out of frustration. Hindi madali ang 20 years. Yung iba nga 2 days pa lang gusto na mag-resign sa trabaho eh. Ganito pala to? 6 months pa lang, ayaw na. Amen? So again, we need to see how God is aligning things. Pwede niya nang isama si Leah, pwede niya nang isama si Rachel. Meron na siyang napakaraming alagang hayop. And He has already several people na nagtatrabaho para sa Kanya. So imagine that, mula sa pagiging isang, sabihin natin, laborer, naging ano na siya, naging contractor na siya. Ganun siya pinagpala ng Diyos. So ulitin ko, move forward not because you are frustrated, but because God is calling you. Pangalawa, okay? The decision on what to bring. Baka naman nahihirapan tayo sa pag-move forward from the past or getting freedom from that bondage kasi may bagay na nandoon sa past natin na dala-dala natin hanggang ngayon. In case of Jacob, yes, he did not know. Okay? Pero yung kanyang asawa na si Rachel brought, okay, nagdala siya ng Diyos-Diyosan galing doon sa household ni Laban. Alam niyo kung ano yung klaseng Diyos-Diyosan yung dala-dala niya? Hindi yun basta-basta Diyos-Diyosan lang na sinasamba ni Laban. Nalaman ko na lang rin when I was studying the historical context of this story. Yung dinala pala na Diyos-Diyosan, listen to this, ni Rachel, is a symbol kung kanino mapupunta lahat ng ari-arian ng pamilya. So kung kanino yung Diyos-Diyosan na yun, yung figure na yun, they call that teraphim, siya ang magmamana ng lahat ng pagpapala na nilalaan ng Diyos-Diyosan nila para sa buong pamilya. That's according to their belief. So let's say for example, sa isang pamilya, okay, may tatay, may nanay, may mga anak, meron sila doong sinasamba na Diyos-Diyosan, okay, na kung kanino ipapamana yung Diyos-Diyosan na yon, lahat ng blessing na ibibigay ng kanilang Diyos-Diyosan para sa kanilang sanlahi sa kanya mapupunta. That's why Laban did not allow Jacob to get away na wala sa bahay niya yung Diyos-Diyosan na yon. Kasi natatakot siya na yung blessing ng kanilang sinasambang Diyos ay mapunta kay Jacob. Kasi ang iniisip niya, tinangay ni Jacob ang Diyos-Diyosan. So he's not really about, nasaktan ako kasi Jacob, kasi dala-dala mo si Rachel, anak ko yan.
Nasaktan talaga ako, Jacob, kasi dala-dala mo si Leah, anak ko yan. Nalungkot ako kasi wala na yung mga apo ko. In the first place, Laban do not love yung kanyang mga anak at yung kanyang mga apo. Kasi kung mahal niya yung mga yun, mamahalin niya yung tatay ng mga yun. He is really a bad person. So hinahabol niya pala si Jacob para lang doon sa Diyos-Diyosan kasi natatakot siya na yung blessing na ibibigay sa pamilya niya ay mapunta kay Jacob. So nung time na naghalughog siya, una sa tent ni Jacob, sa tent naman ni Leah, sa tent ng mga alipin, wala siyang nakita. So hindi ba tayo nagtataka, it was easy for him. Sige na. Wala naman yata sa'yo. O sa'yo na yan lahat. Kasi nga hindi niya nakita yung Diyos-Diyosan. It was easy for him to reconcile. Kasi akala niya wala. Amen po. Now, going back to this idea, ano ba yung decision na dapat mong ano ba yung decision that you need to make? Ano yung mga bagay na kailangan mong gawin as you move forward from the past? Ano yung mga bagay na dapat mong dala? Paki-next natin, Kuya Jake. What you carry brings results to either rewards or consequences. Jacob did not leave Laban empty-handed. Anong dala niya? Basahin po natin ulit sa 31. 34 yun nandyan. Parang 18 to 21 po dapat yan. Na. Okay, basahin natin sa 18 hanggang 21. Sabi po dito, dinala niya lahat ng mga alaga niyang hayop at lahat ng yaman na naipon niya sa Mesopotamia at pumunta siya sa Kanaan na lugar ng tatay niyang si Isaac. Walang dala si Jacob na kahit ano na pag-aari sa household ni Laban. Ang lahat ng dala niya ay kanya. Mga bagay na binigay sa kanya ng Diyos during the time that he was working for Laban. Pag-aari po niya yon. Umalis, dinala niya lahat ng mga alaga niyang hayop. Yan. So umalis nun si Laban para gupitan ang tupa niya at habang wala siya, ito naman, ninakaw ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan niya. Yun lang. May nadala na hindi dapat kasama. At yun yung reason kung bakit hinahabol siya ng past niya. So tayo, moving forward from the situations that still haunt us today, baka naman may bagay na dapat iniwan na natin sa sitwasyon na yun, na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. That's why we still feel being haunted by those past. So kung meron tayong gustong alisan, okay, maging malaya sa sitwasyon natin ngayon, let us keep in mind na dapat ang lahat ng dala mo ay mga bagay lang na binigay ng Diyos sa iyo. At hindi mga bagay na galing sa kaaway. Amen. So isipin natin, I am moving forward from that past. I want to move forward from that past. Anong mga bagay ang gusto ng Diyos na dalihin ko? Ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na iiwan ko? Here's the application. Okay? Carry only what aligns with God's purpose for your life. Yung dalihin mo lang yung mga bagay na naaayon sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Mga bagay na binless sa'yo ng Lord during the time that you are staying there. Mga bagay na galing lang sa Diyos. Galit, galing ba sa Diyos? Church? Yung galit, unforgiveness, galing ba sa Diyos? Resentment, galing ba sa Diyos? Pero bakit dinadala natin yun from the past to our present? That's why we are not still able to move on. Kasi ginagawa pa rin nating Diyos yung hindi natin pagpapatawad. Ginagawa pa rin nating Diyos yung sakit. Ginagawa pa rin nating Diyos yung resentment natin. That's why it's hard to move on. So if you're planning to move forward from your situation right now that keeps you bandaged, huwag kang magdadala ng bagay na hindi galing sa Diyos. Is that an amen, church? Pangalawa. Next. Okay. Moving on means leaving some things behind and carrying the essentials. Ano lang yung mahalaga sa biyahe mo? Yun lang yung dalahin mo. Okay? Ano lang yung mahalaga sa biyahe mo, yun lang dapat ang daladala. Sorry po, maliit. And lastly, next natin, Jake. Hold on to lessons that you have learned and to God's promises as you move forward in that journey.
ang dala mo ay aral at hindi sakal. Oh, bars. Dalihin mo yung aral sa sitwasyon. Hindi yung bagay na nagiging dahilan kung bakit ka naghirap sa sitwasyon. Jacob was able to carry with him the things that he know essential for the journey. Kasama lahat ng mga pag-aari na pinagpala sa kanya ng Diyos. Wala siyang sinama na bagay na magbibigay ng resentment sa kanya. Hindi nga siya nagdala ng picture ni Laban eh. Hindi nga siya nagdala ng kahit anong gamit mula sa household ni Laban. Dala niya yung mga anak ni Laban, yes, kasi possession niya na yon. Napagbayaran niya na yon. Napagtrabahuhan niya na yon. Asawa niya yung mga yon. So nothing that belongs to Laban's household was with Jacob. Yun nga lang, si Rachel ang may dala. Kaya hinabol pa din sila ng past nila. Is that an amen, church? So make the decision to choose what will be essential for the journey which is ahead. Pangatlong bagay. Saan na tayo? Okay. So third thing, okay, so mababasa natin yun sa huling bahagi ng Genesis chapter 31. Yun yung bagay na nag-confront na si Jacob at saka si Laban. Okay? Walang dala si Jacob na kahit anong bagay, take note of this, walang dala si Jacob na kahit anong bagay mula sa household ni Laban. Pero, meron siyang bagay na dinala pa rin na hindi niya pala nailabas. At yun yung kanyang sama ng loob. So the Lord is able to use the situation na hinabol siya ni Laban para masabi niya kay Laban lahat ng sama ng loob niya. So the third thing is reconciliation or regression. Makikipag-ayos ka ba sa past mo? Or patuloy mong babalikan yan? Mahirap umalis sa isang kumpanya, nag-resign ka doon out of frustration, tapos kada dadaan yung tricycle sa harap ng kumpanyang yun, sa isip mo, lahat ng masasamang salita sinasabi mo doon sa kumpanyang yun. Why? Because you are still regressing. May dala ka pa din kasi. Is that an amen? So imagine Jacob moving forward, going to his father's household, na lahat ng sama ng loob nandoon pa rin pala at naipon. Yes, wala siyang dalang kahit anong bagay. Pero dala niya pala yung sama ng loob. So during the time of their confrontation with Laban, basahin ko kung ano mga sinabi niya ulit ha. Sabi niya, syempre after the search, sinusumbatan pa din siya ni Laban. Yan sabi niya, nagalit na si Jacob at tinaasan niya ng boses si Laban. Ano bang mali ko? Parang sa line pa lang na yun, ramdam na ramdam mo, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi-sabi ka ng ganyan ako nga itong biniktima mo. Pabiktim ka pa. Diba? May kasalanan ba ako kaya gustong-gusto mo akong hulihin? Parang nararamdaman niyo yung frustration ni Jacob. Okay. Nahalungkat niyo na lahat ng gamit ko. May nakita ba kayong inyo dyan? Kanina maayos pa yung pagkakabasa ko. Ngayon may emotion na eh. Okay? Kung meron, ilabas niyo dito. Sa harap ng mga kamag-anak natin. Tapos, sila na yung magsabi kung sino sa atin yung tama. No. Ganun na yung tono ni Jacob eh. Okay? Tapos, sila na yung magsabi kung sino yung tama. Sa 20 years na kasama niyo ako ha, never namatayan ng anak ng mga tupa at kambing mo. At hindi ako kumain ng lalaking tupa galing sa mga alaga mo. Even though I deserve that. Pag may tupa kang napatay na mabangis na hayop, hindi ko na yung dinadala sa'yo ha. Wala yung aha. Okay? Hindi ko na yung dinadala sa'yo. Ako na po ang umaako sa pagkamatay nun. Pag may tupang nanakaw, kahit umaga pa yan o gabi, pinapalitan nyo yun sa akin. Ganun ang sitwasyon ko nun. Halos masunog ako sa init ng araw, tapos giniginaw naman ako sa gabi, hindi ako nakakatulog. May nakaka-relate ba dito sa atin na hindi nakakatulog dahil sa sama ng loob? No. Okay. 20 years. 20 years. Imagine that. Yung big 20 years. 20 years akong nasa puder ninyo. Nagtrabaho ako ng 14 years para sa 2 mong anak na babae. 6 years para sa mga alaga mong hayop. Pero grabe.
10 beses niyong binago-bago yung sweldo ko. Kung hindi po ako sinamahan ng Diyos ng mga ninuno ko, ang Diyos ni Abraham at ng sinasamba ni Isaac, siguradong pinaalis niyo na lang ako na walang dala. Ito yung huli. Pero nakita ng Diyos yung paghihirap at pagtatrabaho ko at kagabi nga, pinagsabihan na niya kayo. Verse. Nailabas niya lahat. Kaya kung ikaw, kung tayo, may mga dala-dala pang mga bagay doon that makes us resentful of the past, let us learn to reconcile. It is not for that person, it is not for that situation, it is not for that company, it is not for that group, it is for your own. Ayaw ng Diyos na babalik si Jacob sa bahay ni Isaac, sa tatay niya, na pagdating doon, magsasabi pa din siya na, bihira talaga kasi, si Laban kasi. Gusto ng Diyos merong complete and total freedom si Jacob bago siya bumalik doon sa kanyang patutunguhan. So the question is, church, reconciliation or regression? Aayusin mo ba yung sakit na nararamdaman mo? O you will choose to move forward pero patuloy ka pa ding magre-regress kasi may hindi pa tapos na issue sa'yo. Nagigets po natin, church? Okay. Here's the thing. Unresolved conflicts create barriers. Reconciliation frees us. Settle unfinished business to move forward. Just like Jacob. Okay? So he took a stone, pinagpatong-patong niya, kasama si Laban, pati yung kanilang mga tauhan. Ano naging usapan nila? Simula ngayon, tapos na tayo. Hindi ako pwedeng lumampas dito para pagbantaan ka o gawan ka ng masama, gayon ka din sa akin. They both agreed. So they set a healthy border between them. Okay, application. Embrace reconciliation to avoid regression. Pangalawa, address unfinished issues with grace and courage. Kailangan mong i-confront. Ang hirap mag-move forward before when we came from New Bungkag. Diba? May mga unresolved. Yes, andoon yung calling ng Lord for us, for me, to start a church and lead a new ministry. The call is very clear. Okay? It was starting a church not because you are frustrated or disappointed. It's really out of conviction. At yung dala-dala ko during that time are those which the Lord knows will be essential for the journey. Amen? Pero during that time, may resentment. Pero inayos yun ng Diyos. Is that an amen, church? Kasi ayaw ng Lord, nagagawa ka ng bagong journey, pero may binabalikan ka sa past that keeps on hunting you and makes you feel hurt. Is that an amen, church? So nagkaayos sila ni Laban eventually. Okay? And then next, establish boundaries to protect your new path. Kagaya ng ginawa nilang kasunduan, hindi na ako babalik dyan, hindi ka na rin pupunta dito. So we need to have boundaries for ourselves so that we can focus on the things that God wants us to do in the new season. Mahirap gumawa sa bagong panahon kung may binabalikan pa din tayo sa nakalipas. Is that an amen, church? Amen? Okay. So conclusion, tayo pong lahat ay tumayo. Natuto po ba tayo? Ano yung mga bagay na dapat nating gawin to effectively move forward? At ano kayo yung mga bagay na dapat nating ayusin? Kaya hindi tayo nakakapag-move forward. Moving forward requires conviction. Do you agree, church? We get away not because we are frustrated, but because God calls us. We move forward not out of frustration, but out of conviction. Moving forward requires right decision. Ano yung mga dadalihin mo? Ano yung mga iiiwan mo? Moving forward requires reconciliation.
so that you can avoid regression. So we need to move forward sa layunin ng Diyos. Is that an amen, church? Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na alam namin, Panginoon, na ay pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Ano man, Lord, yung struggles namin ngayon or mga bagay na pakiramdam namin, nagtatrap sa amin, nagbabandage sa amin, that we would want to move forward from, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging patient kung kailan yung timing mo. Tulungan niyo po kami na gumawa ng tamang decision, ano yung mga lessons na dapat po naming dalihin sa bagong journey. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gumawa, Panginoon, ng tamang actions to reconcile ourselves from what keeps us hurt or ano yung mga bagay na pwedeng mag-hunt sa amin in the future. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ito ay bahagi ng buhay ni Jacob where we can really learn a lot at para ito, Panginoon, sa ikakaluwalhati mo. Dalangin namin, Panginoon, na sumaamin palagi yung guidance mo, yung conviction na gagaling sa iyong banal na spirito so that we will be able to stay where you want us to stay and move forward sa tamang panahon na kakailanganin pa na, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng ito, sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bahagi po ng gawain ngayong umaga ang pagtanggap natin ng mga simbolo ng katawan at ng dugo ng ating Panginoong Jesus when He was crucified on the cross. Ang kanyang katawan ay nahirapan, nasaktan, nasugatan, but on the third day, He was able to rose again, was able na mag-resurrect, giving us the assurance na meron din tayong buhay na walang hanggan. At ang pagtanggap sa mga simbolong ito sa kanyang katawan ay pagpapatunay na hinahayag natin na tayo ay kabahagi ng katawan na nahirapan, nagsakripisyo, pero nagtagumpay at may muling pagkabuhay. Amen? Sa pagtanggap naman natin na simbolo ng dugo ng Diyos, yung ating grape juice, ay pagtanggap natin sa kanyang dugo, nagsisimbolo ng ating pagkilala sa kanyang dugo na nabuhos para sa atin sa ikakalinis ng ating mga kasalanan. Kaya walang kahit anong magic o kapangyarihan sa mga simbolong ito. Ito ay paghahayag natin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, at sa harapan ng Diyos bilang ating panalangin na Lord, tinatanggap kita sa buhay ko na tagapaglinis, tagapagpatawad, at magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Hingin ko po si Pastor Bench para ipanalangin ang mga ito. Sige, ipanalangin natin yung mga simbolong ito. Kapilang Diyos, amin ang salamat, Panginoon, sa another privilege, Panginoon, na makapag-partake. Kasi sinabi lang yung anak, na iniwan niya sa mga disipulo na may ligpit namin, Panginoon, sa panahon na ito, Lord God, as we partake bilang yung mga anak. Kaya naman ang mga nakakalain po yung sinusunod na lugar ng yung anak na nabuhos, Lord God, sa Kalbaryo para sa kabayan ng kasalanan sa kapaluhan, din sa kanya, katawan na nabayubay sa cross para daming, Lord God, yung parusa ng kamatayan. Kaya naman nandito kami ito sa puso, pinapasalamatan lahat ng ito dahil patuloy yung kami pinadalaga Panginoon din ang iyong mga anak sa pamamagitan ng dugo ng iyong Panginoon Jesus. Kaya naman, yatas po, ano rin yung mga sigurong sa iyong harapan lamang sa laki ng pangalan ng anak. In Jesus' name, Amen. Mari na po tayong kumuha ng mga simbolong ito. Thank you, Pastor Bench. Yan na. Noong gabi, bago inaresto ang ating Panginoong Jesus at ipinako sa krus, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ito sa ibinigay sa mga disciples. Kunin niyo ito at kainin, sabi niya, ito ang katawan ko. Kainin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Tapos, kinuha niya ang baso ng alak, nagpasalamat siya sa Diyos at ibinigay ito sa kanila. Kayong lahat, inumin niyo ito, sabi niya. Ito ang dugo ko nagpapatunay na totoo ang pangako ng Diyos sa inyo.
binuhos ang dugo ko para patawarin ang kasalanan ng marami. Inumin po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng kalayaan to proclaim our faith. Salamat, Lord, sa mga simbolong ito that you use as a blessing for us para maihayag ito sa iyo, sa aming mga sarili at sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to move forward with confidence that we are moving in accordance to your will, Panginoon. Na patuloy kaming gumawa, Panginoon, ng mga decision and lessons ay madala namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa pagpapatuloy ng gawain mo rin ngayon, ikaw ay patuloy na maghayag ng iyong sarili sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat.